Pinakamahalagang utos. Bahagi ho, no? Alam natin na may 10 utos. Ano yung ikalabing isang utos? Huwag kang haamin. Yan ang biruan, huwag kang haamin. No? Pero sa mga Israelita, hindi lang ho 10 yung kanilang utos. Meron silang 11. No? Question lang ito ng numbering kung mapapansin natin. Numbering. Bahagi ho, na matatagpuan natin sa Exodo at saka sa Deuteronomio. Kaya kung makita natin, iba yung numbering ng Protestante. Pero hindi naman ang laman. Kasi bakit sa Protestante? Kasi yung number 1, hinati nila. Hinati nila yung 1 sa 2. Ano yung hinati nila? Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ng buong puso, ng buong pag-iisip, at ng buong kaluluwa. Ano yung number 2? Huwag kang magsamba sa Diyos-Diyosan. Yun ang kanilang number 2. Yung number 3, edi yung huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos. Ang pang-4, edi yung magsimba ka pag-araw ng linggo at Piyestang Panginoon. Ano ngayon ang dinagdag ang kanilang binawas? Ano yung kanilang inalis? Wala silang inalis. Question namin of numbering. Anong pinagsama nila? Yung 9 and 10. Kasi yung 9 natin ay huwag mo pag nasaan ang di mo asawa. Yung 10 natin ay alin? Huwag mong pag nasaan ang di mo pag-aari. Pinagsama nila yun. So kaya, kung minsan makikita natin, magkaiba tayo ng numbering. Pero 10 utos din yun. Ngayon, ang mga Israelita, 11. Bakit? Yung ating numbering, pagkatapos ay yung may una. Ano yung una? Yung binanggit ko sa atin sa Ebanghelyo ngayon na matatagpuan din natin sa aklat ng Deuteronomy. Ito ang pinakamalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Yun ang number 1 sa kanila. Hear me, O Israel, I am only your God. So bahagi ho. Kaya dito sa number 1, sa atin, yung number 1 nila, sinama na natin sa ating number 1. Kaya wala tayo nung hear me, O Israel, I am the Lord your God. Wala tayo. Kasama na yun sa atin. Pag-ibig sa Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, at ng buong kaluluwa. Pati yung number 2 ng mga Protestante, nasa number 1 natin yun. Kaya bahagi ho, na mahalaga. Siguro binigyan nila ng pansin yung sa atin kasi, maliwanag natin, yung pakikinig. Alam nyo, kung minsan makita ko natin, kaya ho, kung minsan yung may mga taong kahit na tama yung kanyang sinasabi, hindi nyo matanggap. Bakit? Ay, galit kayo Kaya nga, kung minsan kapag sa mga taong kinagagalitan natin, hindi tayo nakikinig. Kaya bahagi yun na makita natin. At maging bahagi rin ng ating pagkilos. Hindi lang po ito yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. So bahagi rin na makita natin na rin, yung pagkilos, kasi iba na ang kanila lamang binibigyan ng pansin ay pag-ibig sa Diyos, pero wala yung pag-ibig sa kapwa. So, ang kanila lamang ay 1 to 3. Yung 4 to 10, ay kung minsan hindi masyado. Mayroon namang baliktad. Ang binibigyan ng pansin ay pag-ibig sa kapwa. Sumusunod naman sa utos, nakakalimutan ng Diyos. Nakakalimutan magsimba, pag-araw ng linggo. Kaya bahagi yun na kung saan ay huwag nating
kaligtaan. At isa hong pamantayan na nawa makita ho natin sa mensahe na ito natin sa atin ay mas dapat na maunay alin pag-ibig sa Diyos. No? Pag-ibig sa Diyos. Kasi yung nais ni Jesus na alin, yung maging pamantayan ng pagkilos natin ay yung pamantayan ng pag-ibig sa Diyos. At kung paano ang Diyos ay umibig. Kasi kung ang pagbabasihan natin ng pag-ibig natin sa Diyos ay yung pag-ibig natin sa kapwa, no? Ay palitan lang yun. No? Palitan lang yun. So, magbibigay ako kapag ako ay binigyan. No? Pag-ibig sa kapwa rin yun eh. Hindi ako magbibigay. Bakit? Hindi naman ako binigyan eh. So, ang tawag na natin dito ay reciprocity. No? Palitan. Lalabas ng konturisyon eh, kung tawagin natin dyan rin, barter. No? Palitan lamang. No? Palitan. Kaya bahagi ho. No? Kapag yun ang pamantayan natin, kaya ano yung nangyari? Kapag sinampal ka, mananampal ka rin. No? Kasi gano'n eh. No? Bahagi ho yun, yung pamantayan ng tao. No? Kaya nga, dapat maging maliwanag sa atin na una, yung pamantayan natin sa pag-ibig sa kapwa ay nakabase saan? Sa pag-ibig sa Diyos. Na kung tutuusin, makita natin na rin na una yung pag-ibig ng Diyos kaysa sa pag-ibig natin sa Diyos. No? Tayo ang unang inibig ng Diyos. Kaya ho, babalik tayo doon sa tinatawag nating primacy of God's grace o primacy of God's love. No? Kasi kung ang maging pamantayan lamang natin ay ang pag-ibig sa kapwa, sabi nga natin, kapag sinampal ka, ay, anong gagawin mo? No? Sasampalin mo rin. No? Kaya ano nga hantong? Sampalan kayo. No? So bahagi yun na makita ko natin. No? Kaya nga patarataon na ating nararanasan ngayon, ano? Kasi yung gera ngayon, no? No? Yung gera ngayon na nangyayari, hindi lamang Ukraine at saka Russia, no? US at saka magkasama ang Israel at laban sa Iran, no? Sana po ay, no? Sila nagpapalitan, no? Anong nagpapalitan sila? Nagpapalitan sila ng missile. So, bahagi ho, ano? So, ganun eh, no? Kasi ang basihan niya din, pag-ibig lamang sa kapwa. Bagamat, sabi nga ho ni Trump, ito ay pamamaraan kasi nga, no? Para daw, kung tawagin natin ay hindi na lalong lumaki, no? So, yung problema, no? Kasi daw kapag lumakas yung Iran, ay baka mangyari na alin. Matalo na yung US. No? Kasi anong sabi nga, no? Hindi naman kasi talagang magbaback out ang Iran na wasakin ang US. No? Kaya yung ginawa ay alin, ay kung tawagin natin ay defensive strategy. No? So, kaya kung minsan meron kayo maririnig na alin, the best defense is an offense. Kaya lamang, pag pinag-usapan natin yung utos na nagbabahagi ng pag-ibig, ay anong utos ito? No? Hindi violente. No? Hindi violente. Kaya nga po, sabi nga po natin, huwag natin kalimutan yung EDSA, no? Revolution, kasi yun ay bloodless revolution. Wala akong revolution na hindi dumanang ang dugo. No? Sa Pilipinas lang. No? At kailan nangyari yan? Nung EDSA. No? Bahagi yun na kung saan huwag natin kalimutan. At sana maging bahagi yun ng ating pagtugon na
makita natin alin, yung pamantayan natin ay yung pamantayan na alin, pag-ibig sa Diyos na unang umibig sa atin. Kasi doon tayo kukuha ng lakas. Ano? Kaya, hindi tayo hantong doon saan. Yung kapag sinampal ka, ano, anong sabi ni Jesus? Iharap mo yung kabilang pisngi. Ano? Ay, hindi madali yun. Ano? Kasi nga, bilang tao, no, yung ating first na response ay alin, sasampal din ako, no? Babawi din ako, no? Hindi pwedeng mag-isahan ako, no? Kailangan babantay ako, no? Kailangan, sabi na natin, yung panyayan ay pinahayag ng buong may kapal, ay medyo may kabigatan, no? Yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, no? Kaya ipanalangin natin yung kapayapaan ng daigdig na ito na nawa ay matapos sa papanong pamaraan, no? Sabi na natin ay mag-rosaryo tayo, no? Mag-rosaryo tayo araw-araw, no? Bahagi o yun, no? Kasi yun lamang para makapaghihinto ng anumang uri ng gera, no? Yun yung ating pananalig sa tulong ng mahal na Birhen Maria at sa pagninilay ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng pagdarasal ng Santo Rosario. At bahagi rin mo yun, idalangin natin sa Diyos, ano? Na lumalim tayo sa pag-ibig. No? At nawa, ano sabi na natin, lalalim lang tayo sa pag-ibig natin sa kapwa, no? Kung maliwanag sa atin yung pag-ibig sa Diyos at kung paano tayo inibig ng Diyos. Doon tayo kukuha ng lakas, no? Sa pag-ibig sa Diyos. Kaya hindi pwedeng mapag-iwala yung dalawa. No? Kasi kung talagang tunay na umiibig ka sa Diyos, magagawa mo yung pag-ibig sa kapwa. No? Kaya, idalangin natin, no? Na una maramdaman natin ang walang hanggang pag-ibig. At saan natin mararamdaman yan? Ngayon, sinasariwa natin at ating pinagnilingilan. Ito. No? Ito. Kasi humahantong dito. No? So, sa pagkahandog ng sarili, no? Paghihirap at pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. No? Yun yung bahagi o na kung saan nawa ay higit nating maunawaan. No? Kaya, sabi ko nga, no? Patuloy tayong magandog ng ating mga sarili. No? Kayong yung mga mag-aaral, yung mga bata, no? Ihandog ninyo yung inyong pag-aaral, no? Every time, no? Napapasok kayo sa eskwelahan, no? Ay ihandog ninyo ito, saan? Sa inyong pamilya, no? Sa inyong mga kaklase, no? Bahagi mo yun, no? Uulitin ko ulit, hindi mo pwede yung tinatawag natin yung lahat ng pagkilos ko, ihahandog ko sa Diyos. Ano? Hindi, no? Yung mismong paggawa mo, no? Halimbawa, naghuhugas ka ng pinggan, no? Pwede mong ihalay yun, oras mismo. Hindi rin, kung tawagin natin ay natapos ka ng naghugas ng pinggan, tsaka mo sasabihin na, yung paghugas mo kanina ng pinggan, iniaalay ko yun. Hindi ho, afterthought na yun eh, no? So, hindi pwedeng afterthought. Or even before thought. Kinakailangan niya alin? Present. Present thought. No? Yung pagkilos mo ay mismong pag-ahandog sa Diyos. Kasi, yun ang ginawa ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. No? At sabi nga natin, kapag tayo ay umiibig, no? Nagiging madali yung pagkilos. Kasi umiibig eh. Kapag galit ka, ang hirap ng pinagagawa sa iyo. Kahit na buntusin, madali lang, the same action,
Pero kapag ang damdamin mo ay hatred, ang bigat-bigat. Pero the same action, the same pagkilos kapag ito ay nagmamahal, tawag na natin ay chicken feed. No? Nagmamahal ka eh. No? Kaya yun ang nais ng Diyos na maging bahagi ng ating pagkilos. No? Lumalim tayo sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Nagiging madali at nagiging maligaya ang buhay natin.